Pinoy ka ba? Itong segment na ito ay dedicated to our quest for a Filipino identity. Sa inyo, profound at nationalistic ang segment na ito. Pinoy ka ba? Paano mo nga ba makikilala ang Pinoy? Sa kulay ng buhok? Sa balat? Style ng pananamit? O pwede din sa accent? Basta makinig ka lang mabuti. Tama lahat yan. Pero may mga distinct traits at attributes pa na nagpapakilala ng pagka-Pinoy natin kahit nasaan tayo. Ang example natin ngayon ay ang Pinoy Spaghetti. Mahilig ang Pinoy sa noodles. Sa mga handaan, lalo na sa birthday, pampahaba raw ng buhay. May pansit gisado, pansit malabon, pansit palabok. Pinoy na Pinoy ang dating. Pero nakasama na rin sa ating Pinoy noodle family ang kanilang long-distance cousin, spaghetti. Marami tayong pagkain na imported na napulot natin sa mga dayuhang sumakop sa ating bansa. Example na nga ang spaghetti. Hindi natin nakuha ito sa mga Italyano kundi sa mga Amerikano noong World War II. Dala nila ito kasama ng spam, corned beef at sliced bread. Pero syempre, ang Pinoy may sariling paraan ng pagluluto. Gaya ng corned beef, alam nyo ba na pwedeng kainin yon straight sa can? Bawal nga ng mga sundalo yun pero may time ba silang magluto? Pero tayo, ginigisa natin sa bawang at sibuyas. Yung iba, gusto na masabaw ang corned beef. Yung iba naman, gusto may patatas pa. Ako gusto ko may kamatis. So kasing dami ng 7,000 plus islands ang paraan ng pagluluto ng ulam ng mga Pinoy. Anyway, bago tayo mawala sa topic, balik tayo sa spaghetti. Although ang spaghetti ay hindi originally Pinoy, malalaman mo sa ingredients kung Pinoy ang gumawa. Ano nga ba ang ingredients sa paggawa ng regular spaghetti sauce? Siyempre, may giniling, baboy or baka, tomato sauce, onions, garlic, paminta, seasoning, at syempre sa ending, keso. Dahil ang tomato sauce nung unang panahon ay mahal at hindi gaanong ka-available at dahil maimbento ang mga Pinoy sa pagluluto, ginamit ng Pinoy ang tomato ketchup instead. Pero syempre, mahal pa rin yung tomato ketchup, no? Since hook ang Pinoy sa imported na products, nag-imbento ang Pinoy ng pseudo tomato ketchup, better known as banana ketchup. As you all know, banana ketchup is sweet kasi made of bananas. At para magmukhang ketchup talaga, nilagyan ng red food coloring. So ito na yung next option sa Pinoy spaghetti. From tomato sauce to tomato ketchup to banana ketchup. Ngayon, depende sa kumakain at sa budget ng nagluluto, optional din ang bell pepper, carrots at iba-iba pa. Pero ang hindi optional ay ang tada! Hotdog. Yung iba, finely chopped. Yung iba naman, diagonally sliced. Yung iba, bilog-bilog. Kahit ano pa siya, basta may hotdog. Yon ang marka ng Pinoy spaghetti. Hotdog topping at sweet sauce at hindi kailangan Parmesan cheese. Kahit na anong cheese ang meron sa fridge nyo, pwede na yan. So there you go. By this, all men shall know. Pinoy ka nga. Abangan nyo ang karugtong ng ating quest for a Filipino identity dito sa Pinoy Ka Ba?